Hi guys, ito nga pala ang part 2 ng ating pinakamagaling na bida ng pelikulang Pilipino. Sa mga di pa nakakapanood, ilalagay ko sa ibaba ang link para mapanood mo ang part 1 ng aking video. Simulan na natin. Number 5. Manuel Mercado Lapid. Sa totoong buhay ay mas kilala sa screen name na si Lito Lapid, isang aktor at politician. Sumabak siya sa politika at nanalo bilang gobernador noong June 30, 1995. Hanggang sa taong 2004, siya ay tumakbo sa pagkasenador noong 2016 at nanalo dahil na rin sa kanyang karisma. Ipinanganak siya noong October 25, 1955 sa Porac, Pampanga. Panglima siya sa 9 na magkakapatid. Nagsimula siya noon bilang isang stuntman sa mga action films noon at paglaon ay nabigyan siya ng big role. Pamangkin siya ng pinaslang na si Jess Lapid. Pinagbidahan niya ang pelikulang The Jess Lapid Story noong 1978. At napansin ang kanyang pagganap. Ito ay hango sa buhay ng kanyang uncle na sikat na aktor noon, pero mas nakilala siya sa pelikulang Leon Guerrero, Laban sa Pitong Kilabot noong 1968. At nasundan pa ang kanyang mga pelikula, gaya ng Alamat ni Leon Guerrero noong 1973. Sumikat din siya bilang si Julio Valiente noong 1981. Para siyang Pinoy version ni Zorro ng Pinas. Trademark din niya ang pagtumbling sa ere at laging nakasakay sa kanyang kabayo. Nagsimula siyang matutong sumakay sa kabayo noong siya ay elementary pa lamang. Number 4. Robin Padilla. Sa totoong buhay ay si Robin Hood Fernand Carreño Padilla, mas kilala sa tawag na Binoy. Sikat noong 90s sa mga action film movies. Ipinanganak noong November 23, 1969. Isang magaling na aktor at direktor, screenwriter, producer at martial artist. Isa siyang matinee idol at isang cultural icon. Tinaguri ang James Dean at bad boy ng pelikulang Pilipino. Isa sa di malilimutang pelikula niya ay ang Anak ni Baby Ama noong 1991. Grease Gun Gang, Bad Boy 1 at Bad Boy 2. Pero noong 80s pa lamang ay napapanood na siya sa mga pelikula. Marami na rin siyang ginanapan na mga television series sa mga kilalang network. Ito ay ang Asian Treasures, Joaquin Bordado, Totoy Bato, Guns N' Roses at Toda Max. Ang kanyang ama ay isang film director at paglaon ay naging vice governor ng Camarines Norte noong 1970. At ang kanyang ina ay isang aktres na si Lolita Eva Carreño. Maging ang kanyang 3 kapatid ay mga aktor din, gaya ni Rostom o mas kilala bilang si Bibi Gandang Hari, Romel at Royet na napabalitang pumanaw sa edad na 58 dahil sa sakit sa puso. Ang half-brother naman niya na si Carreño Royce Padilla Jr. ay isa ring politician. Nakapareha din niya ang mga bigating aktres noon, gaya nila megastar Sharon Cuneta sa pelikulang Maging Sino Ka Man. At ang utol kong hoodlum kasama si Bina Morales na humataw sa takilya at pinilahan. Natakasan rin niya ang kamatayan noon siya ay maaksidente sa shooting ng utol kong hoodlum kung saan ay nalapnos ang kanyang katawan, balikat at braso. Number 3. Si Jose Marie Mortel Bautista o mas kilala bilang Ramon Revilla Jr. Ipinanganak noong September 25, 1966. Siya ay aktor, television presenter at isang politician. Anak siya ng yumaong si Pepeng Aguimat na si Ramon Revilla Sr. Naging gobernador siya noong 1995 hanggang 1998 at paglaon ay naging senador ito noong 2004 hanggang sa kasalukuyan. Nagsimulang lumabas sa mga action movies noong 1980s at 1990s. Nakasama siya sa mga palabas kasama ang kanyang ama na si Ramon Revilla Sr. Sinundan niya ang yapak ng kanyang ama sa pag-acting. Isang hindi malilimutang pelikula ay ang kanyang blockbuster film na pinroduce ng Viva Films na Dugong Buhay noong 1982 na muling ni-remake para sa telebisyon noong 2013. Kasali siya sa maraming mga comedy films at palabas sa mga telebisyon kasama ang GMA7 at naging host siya sa Caps Amazing Stories na sinubaybayan noon sa telebisyon. Nakilala rin siya sa maraming pagganap niya sa mga action films gaya ng Alias Pogi, Ang Pagbabalik noong 1999 at Ang Kilabot at Ang Kembot noong 2002 at marami pang iba. Mas kinagiliwan siya ng masa noong campaign video election kung saan siya ay sumayaw ng budots at nagpanalo bilang re-elect senator. Number 2. Eduardo Berches Garcia o mas kilala bilang si Eddie Garcia. Pinanganak noong May 2, 1929. Isang magaling at veteranong aktor. Masasabi natin kahit sa ang role ay bagay pa din sa kanyang postura. Pwede din siyang bida, kontrabida at komedyante. Kumbaga,
ay package na siya. Nakilala siya bilang si Manoy. Siya rin ay isang direktor ng pelikula. Marami na rin siyang ginanapang roles sa pelikula. Minsan ay maiinis ka at minsan naman ay mabibilip ka at minsan naman ay matatawa ka sa pag-arte niya. Kilala din siya madalas na kontrabida sa kanyang mga pelikula. Meron din namang supporting roles. Pero mas nakilala siya ng masa sa kanyang trademark sa pagpapatawa sa pelikulang Sangganot Sanggago. Masasabi natin naka-level niya ang lodi nating si FPJ pagdating sa pag-acting. Mas nakilala siya sa husay sa pagganap na papel na si Leonardo Montemayor, isang fictional Philippine president sa telebisyon na drama series na Kung Mawawala Ka, na nasungkit niya ang kanyang kauna-unahang Best Actor Drama Series Award noong 2002. Siya lang naman ang aktor sa Pilipinas na nasama sa Hall of Fame of the Famas ng 3 kategorya. Ito ang Best Actor, Best Supporting Actor, at Best Director. Best Supporting Actor Awards para sa Tagamo sa Bato noong 1957, Kondenado noong 1958, at Tanikalang Apoy noong 1959. Kahit sa kanyang edad ay active pa rin siya sa pag-acting. Talaga namang minahal niya ang kanyang propesyon bilang isang magaling na aktor. Number 1. May idea ka na siguro kung sino ang nasa top spot natin sa list na ito. Walang iba kundi ang nag-iisang The King o ang hari ng pelikulang Pilipino. Walang iba kundi si Fernando Poe Jr. Ipinanganak noong August 20, 1939. Mas kilala bilang sa tawag na FPJ o The King. Sino ba naman ang makakalimot sa kanyang trademark na pompyang at suntok na sunod-sunod? Hinangaan natin siya sa kanyang kabilib-bilib na the moves pagdating sa action films. Mas kilala din siya bilang si Clavio sa pelikulang Panday, kasama sa mga kilalang palabas niya noon. Isa rito ang Kahit Konting Pagtingin, Dito sa Pitong Gatang, at Agila. Nagkaroon din ng TV series ang pelikula niyang Ang Probinsyano na ginanapan ni Coco Martin na naging paborito ng mga bata at sinubaybayan gabi-gabi sa Kapamilya Network. Siya ay nagkamit ng awards sa mga ginanapan niyang pelikula gaya ng Alabok ng Lupa noong 1967, Asidelo noong 1971, at Durugin si Totoy Bato, Umpisahan Mo, Tatapusin Ko noong 1983, at Ang Muslim Magnum 357 noong 1987 sa PAMAS Awards. At ang pinakahuling pelikula na ginanapan niya na kasama ang 9-star ball billiards champion na si Magician Efren Bata Reyes sa palabas na The Partners. Tumakbo siya sa presidential election noong 2004 pero siya ay natalo ni Gloria Macapagal Arroyo. Marami ang nagsasabi na siya ay dinaya nito noong eleksyon. Siya ay pinarangalan ni Presidente Benigno Aquino III na national artist dahil na rin sa kanyang di matutumbasang ambag sa industriya ng pelikulang Pilipino noong July 20, 2012. Namatay siya noong December 14, 2004. Ngunit wala pa ring makakatalo sa kanya sa kanyang husay sa paggawa ng pelikula at laging maaalala ng bawat Pinoy, mapabata man o matanda, at tatatak sa bawat puso ng mga Pinoy.